tayo po ay yumuko at manalangin. O Diyos, minsan pa po kaming dumudulog sa iyo, Panginoon, at nagpapasalamat sa lahat po ng bagay na ginawa mo sa amin, Lord God. Salamat po sa kagalingan, salamat po sa pag-iingat mo sa amin, salamat po at hindi mo hinayaan. Madampian po kami ng pinsala mula sa kaaway, Lord God. Salamat, Lord God, at patuloy mo kami, Panginoon, ay tinataguyod. Patuloy mo kami tinutulungan. Patuloy mo po kami, Panginoon, na iniingatan sa aming pagpunta, pagdalo sa lugar na ito, Lord God. Huwag mong hayaan na masayang, Panginoon, ang aming pagsusumikap, Panginoon. Ikaw ay maka-fellowship, Panginoon, sa umagang ito. The very purpose, Lord God, why you created us. Because you long for a fellowship, Lord. Pagayaan mo, Diyos, may ipagkaloob namin sa ito sa pamagitan ng tamang puso, sa pamagitan ng tamang kaisipan, sa pamagitan, Panginoon, ng mapagkumapang puso, Lord God. Kami lumalapit at nagsasabi na mangusap ka, Panginoon, sa umagang ito. Ayon sa pangangailangan po namin, kami po ay katagpuin mo. Kayaan mo, Diyos, na mapuno ang aming mga sisidlan. Linisin mo po kami, Panginoon, ang iyong banal na dugo upang maging karapat-dapat po kami, Lord God, na tumanggap ng mga biyaya at pagpapala mula sa iyo. Use your word, Lord God, to deal with us, Lord God, this morning. Speak to us for things, Lord God, that will come. Speak to us, Lord God, things that will encourage us. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all the saints say, Amen, Lord, and Amen. Panapakan po natin ating Panginoon. Gumawa tayo ng teksto sa Genesis chapter 1. John chapter 1 muna. Verse 1 to 3. Genesis chapter 1. I'd like to speak on blending of John chapter 1 verse 1 verse 2. Blending of temporal and eternal. Mga kapatid, meron din siguro natin matatapos ko. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Then let's go to Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. The Spirit of God moved upon the face of the waters. Genesis chapter 1, verse 26 and 27. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Let's stop there. Hallelujah. Father God, bless your word. Kami po yung umasa sa umagang ito, Panginoon, na magbibigay ka ng bagong bagay na makakatulong sa amin bilang mga mananampalataya na makapagpatuloy, Panginoon, habang hinihintay po namin ang iyong muling pagdating, Lord God. Alam po namin na palapit ang iyong pagdating, Lord God. Parang babae na humihilap, Panginoon, na ganun po ang nangyayari sa mundong ito, Lord God. Humihilap ang mundong ito dahil sa mga gera, dahil sa mga sakit, dahil sa mga epidemya, Panginoon, dahil sa mga kagutuman. Nagdarating ang araw, Lord God, tulad na nangyari, Panginoon, sa Egypt, when everybody, your elect, are desperate enough, Lord God, to call on your name. Darating ka at aagawin mo sila. Yun po ang inaasahan namin, Panginoon. Kami makasama sa pag-aagaw na yun. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, na po aming samadalangin, lahat ng banal muli magsabi na Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Maaari na po tayong makaupo. Praise God. Brother Angie, meron na lang naman ako.
Praise God. Doon sa ating panalangin, nabanggit po kung when we are desperate enough, yun po kasi nangyari sa Egypt. Nung sila ay humihibig dahil sa kadalamhatian, dahil sa pasakit ng mga tagapaatag, mga kapatid, dahil sa nararanasan nilang hirap, narinig ng Panginoon at siya'y bumaba. In the same manner, mga kapatid, ganoon din ang mangyayari. Alam natin may tribulasyon na darating, pero bago pa man ang tribulasyon, sabi ni Brother Branham, mayroong squeeze na mangyayari. At yung squeeze na yon is too difficult and troublesome enough for us to cry for God. Na tayo ay kunin na tayo ay iuwi na, mga kapatid. Aayawan na natin ang mundong ito. But as long as hindi ganon ang ating nararamdaman sa ating mga puso, komportable pa tayo sa mundong ito, sana God will not take His time. Jesus will not take His time. Sige, gusto niya pa, diyan muna kayo. Sana kahit hindi pa tayo desperado, dumating na siya para makauwi na tayo. Mga kapatid, napakahirap na datnan pa tayo ng squeeze. Sana hindi na. Sana dumating na siya bago pa man magkaroon ng squeeze. The squeeze is to prove our worth. Para i-prove kung ano yung karakter na nasa atin. Mga kapatid, by that time, dapat punong-puno na tayo ng pananampalataya. Kapag tayo ay dumaan sa paghihirap, na tila baga great tribulation na, makakayanan natin. Because that great faith, mga kapatid, will give us the spoken word. Hanggat walang, hindi natin ma-achieve yung pananampalataya ngayon, mga kapatid, trusting in God and in His word, mga kapatid, hindi mangyayari yung spoken word. See, you don't just speak the word, mga kapatid. The word that you will speak, mga kapatid, you are divinely guided, tulad ni Joshua. Before he spoke the word, he talked with God. Alam niyo ba yan? Hindi niya basta, mga kapatid, binanggit yun. Yung araw, huwag kang lumubog, buwan, manatili ka. He did not just spoke those words, mga kapatid. Nakita, sinabi ng banal na kasulatan, nakipag-usap muna siya sa Diyos. So, ganun din ang mangyayari sa atin. Every spoken word that we will speak during that time, that will happen, tandaan po natin, ano man ang bigkasin natin sa panahon na yon, mangyayari. Praise God. Ngunit yun ay divinely guided. Hindi po yun dahil sa kapritsyo natin. Dahil gusto lang natin tumakas. No, it's guided, mga kapatid. At yun ay dahil sa pananampalataya mo. Kung wala kang pananampalataya, mga kapatid, hindi mangyayari yun sa'yo. Kaya ito yung binibuild up ngayon, mga kapatid. May mga Bible study tayo, may mga preaching, we hear the Word of God, mga kapatid. At mamaya-maya makikita natin yung importance nito. Si God, in the beginning, mga kapatid, makikita natin na gusto niya ihayag ang kanyang sarili. Right? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Because God, Brother Branham said, in the beginning, God has no manifestation. There's nothing. You cannot touch Him, you cannot smell Him, mga kapatid. There's no way to detect Him. Hindi mo siya matidetect. Wala. Kaya nga kailangan niya, mga kapatid, na maglabas ng isang bahagi na galing sa kanya na tinawag na theophany, word, mga kapatid, logos, upang manahan doon at magkaroon tayo ng idea ng Diyos. Without that, wala tayong ka-idea. And from that, He worked on. Nauna yung John chapter 1, verse 1 kaysa Genesis 1. Kasi yung lumabas na yung logos, mga kapatid, at nanahanan doon ng Diyos, saka pa lang siya lumikha. Okay? Kaya nga, nauna yung John 1:1 bago Genesis 1, mga kapatid. At lahat ng create ng Diyos, mga kapatid, ay para sa Panginoon, mga kapatid, at siya ang nag-create ng lahat ng mga bagay. Without Jesus, there's no creation. Alam niyo ba yun? Kung wala si Jesus, walang malilikha. Kaya lahat ng nilikha ay sa pamagitan ng Panginoong Kristo Jesus, at lahat ng nalikha ay para sa Kanya. Kaya tayo ay Kanya. Amen. Amen. Hallelujah. Now, when God created, mga kapatid, heaven and earth, God has a plan. Ang plano ng Diyos is to involve Himself in the affairs of man. Not just sit there, watch us, watch His creation, no. God wanted to involve Himself in the affairs of man. Kaya makikita natin, mga kapatid, doon sa Genesis, mga kapatid, hallelujah, na Genesis chapter 2, verse 8 yata yung Brother Joel na 2 or 3, 8 to 8. That in the coolness of the day, He is walking in the garden. Can you see that? God is walking in the garden.
Adam and Eve heard God walking in the garden. Can you see that? His purpose is to involve himself in the affairs of man. See, nakaka-fellowship niya yung tao. Ulit sinira ng demonyo. Alam natin yan, mga kapatid. See, he wanted to become a father, he wanted to become God, he wanted to become the creator. So he created man, he created all things, mga kapatid. See, bago pa man create ng Diyos ang tao, create niya na lahat ng pangangailangan ng tao. Hallelujah, pati yung kalangitan. Hindi ba kayo hindi nyo ba iniisip, mga kapatid, na in the vastness of the universe, ang pinili niya yung Earth lang? In our solar system alone, ang pinakamalaking planeta dito, Jupiter. Pero bakit dito sa Earth? Can you see that? Are there other creation in other planets? As scientists and science people, mga kapatid, presupposes, suggest na meron daw alien. If we are Bible believers, we don't believe that. Kung tayo ay Bible believers, we don't believe that. Dahil sabi ng Diyos, ang kanyang nilikha lamang ay tao. Wala na siyang ibang nilikha. Mga kapatid, tao na. Walang alien. Pero may fallen angels. May fallen angels, mga kapatid, hallelujah, at they took the refuge here. Okay. Sila yung mga demonyo, mga kapatid, because Satan is not omnipresent. Walang kapangyarihan si Satanas, mga kapatid, na maging naroon sa lahat ng gapo sa isang pagkakataon. Diyos lang ang may kakayanan nun. Pero nagagawa niya yun dahil meron siya mga minions. At ang kanyang mga minions, mga kapatid, ay yung mga demonyo. Praise God. So yung mga demonyo na ito, mga kapatid, sila yung nagre-report kay Satanas. So kahit hindi omnipresent, mga kapatid, si Satanas, dahil napakarami, 1/3 ito eh. 1/3 ng heavenly host ang bumagsak, mga kapatid, dahil naniwala sila sa kasinungalingan ni Satanas. Mga kapatid, at narito sila sa mundong ito, sila, mga kapatid, yung nagpapalaganap ng sakit, at sila yung nagre-report kay Satanas. Ang sakit noon, mga kapatid, ay hindi tinatawag na cancer, hindi tinatawag na lagnat, hindi tinatawag yan, mga kapatid, na kung ano-anong tawag na yon. Epilepsy, ang tawag doon, mga kapatid, ay demonyo. You have a demon, you have a devil spirit. At yung devil spirit, mga kapatid, kinakas out ng ating Panginoon yon para gumaling yung tao. So hindi yan, wala pa yan. Kaya sa Biblia, wala tayong mababasang ganon. Now, bakit ko tinatalakay ito, mga kapatid? Because God's plan was thwarted, mga kapatid, by the devil. Sa pamagitan ng pagsisinungaling niya, nahikayat niya si Eva, at nung pumatol si Eva, bumagsak ang sangkatauhan, mga kapatid. Hindi nadaya si Adan, pero kailangan niyang damayan si Eva. Dahil kung hindi niya dadamayan si Eva, mga kapatid, hindi maliligtas si Eva. Alam ni Adan, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, Luke 3:38, Adam is a son of God. Kapag nagkasala siya, mapipilitan ng Diyos na iligtas si Adan. And being a righteous God, He could not save Adam without saving Eve. Di ba? Magiging unrighteous God siya. Niligtas niya si Adan, hindi niya ililigtas si Eva. Kaya matalino si Adan. Kaya matatalino ang Adan. Purihin ang Panginoon. So then, mga kapatid, the plan of God was thwarted for eternal, no. Temporarily. At plano din ng Diyos yun, nasa plano din ng Diyos. Because if God will not allow that, lahat, mga kapatid, ng katangian ng Diyos hindi lalabas. Kailangan lumabas yung katangian niya, mga kapatid, na siya ay manliligtas. Kung walang ililigtas, paano lalabas siya? But in God, there's that ability to redeem man. Mga kapatid, kailangan niyang iligtas ang tao, pero kailangan munang bumagsak ang tao. So bumagsak ang tao, inalaw niya yan, mga kapatid. Binigyan niya kasi ang tao ng free will, di ba? Nang binigyan niyang tao ng free will, the very purpose of God, mga kapatid, is for man to worship God, not like a robot. Para i-worship niya ang Diyos dahil yun ang kanyang nararamdaman. Amen. Unlike the angels. The angels, mga kapatid, were created just to worship God. Yun lang ang gagawin nila. Worship God. Kaya mapalad tayo. Meron tayong kalayaan
Mapalad ba o hindi? Meron tayong kalayaan na sambahin o hindi ang Diyos. Grabe, no? We have that power to worship God or not, mga kapatid. Pero ang kagandahan dito, pag we-worship ng Diyos, maipapakita niya, mga kapatid, sa kanyang mga kaaway na hindi tayo pinipilit. Galing sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah! Kaya may hinayaan niya na bumagsak ang tao. Hallelujah! Binayaan niya na pumili ang tao. Hallelujah! Para makita ng kaaway, sinamantala yun ng kaaway, para may pakita ng kaaway. Isaiah chapter 14, sabi mga kapatid doon, na gusto niya maging katulad ng Diyos at gusto niya umupo, mga kapatid, pagarian yung mga ibang anak ng Diyos. At yun agad ang ginawa niya. Pagdating doon sa Ezekiel 28 verse 13, mga kapatid, sabi doon, mga kapatid, si Satanas ay nandoon sa Eden. Doon pa lang sa Eden, nandun na si Satanas, mga kapatid. Hallelujah! At anong ginawa niya? Dinaya niya, mga kapatid. Bakit? Dahil gusto niya ipakita sa Diyos, mga kapatid, na in the very beginning, God failed. Pag naagaw niya, nadaya niya, mga kapatid, yung creation ng Diyos, sasabihin niya, hindi ka talaga Diyos. Ako ang Diyos. You failed. Your creation failed you. Your creation abandoned you. Yun ang gusto niya ipakita ni Satanas, mga kapatid. At ipakita niya, ikagawa niya yan. Pero merong hindi nakikita si Satanas. Na in man, there's a sin. Amen. Amen. See, in the Son of God, there's a seed. Amen. Merong bininanan dyan. Yun ang faith fruit, mga kapatid. Ang nilagay ng Diyos. Binagyan siya ng kalayaan, mga kapatid, na mag-decide. Pero doon, mga kapatid, ang kailangan lang, mga kapatid, ulit ito, i-allow ng man na tanggapin ang salita ng Diyos. Doon lang nagigising, mga kapatid, yung binigyan. So, hindi rin ito, mga kapatid, basta-basta katulad ng isang robot pa rin. Kasi magdi-decide pa rin yung tao. Will I allow my heart to receive the word of God or not? Ganun pa rin. Siya pa rin ang magdi-decide. Siya rin ang nag-decide nung dinisobey niya yung salita ng Diyos doon sa ina. Siya rin ngayon ang nagdi-decide kung paniniwalaan niya ang salita ng Diyos para makabalik siya sa dati niyang kalalagayan. Bumagsak ang tao, mga kapatid. Claim ni Satanas ito, mga kapatid. Ngunit, mga kapatid, yung title deed, yung title deed, nabasa natin, have dominion. Binigyan ng kapangyarihan ng tao, mga kapatid, ng Diyos, na magkaroon ng supilin, mga kapatid, at magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng nilikha ng Diyos. Pero nung bumagsak ang tao, nawala yung karapatan na yan. Yung title deed, yung titulo, hindi na pa sa kamay ni Satanas. Dahil marumi yung kamay ni Satanas. Sabi ni Brother Branham, marumi yung kamay ni Satanas, yung abstract title, mga kapatid, bumalik sa Diyos. Pero anong ginawa ni Satanas? Claiming niya, dati atin, si squatter siya. Parang siya squatter. Di ba yung squatter, mas matapang pa yan sa real owner eh. Di ba? Hindi mo yan mapalis, mga kapatid. Maglalaban, maghalo ang balat sa tinalupan bago mapalis yan, mga kapatid. Di ba? Akala mo siya yung may-ari, mga kapatid. Pero alam natin, hindi siya talagang may-ari. Ino-offer nga niya ito sa Panginoon eh. Nung ino-offer niya ito sa Panginoon, sabi ka, sampay mo ako. Lahat yan, yung lahat ng bagay sa mundong ito, kaliwatan ng mundong ito, mapapasalit, sampay mo lamang ako. Ano sabi ng ating Panginoon? Pinalikan siya, walang ibang sasambay, hindi ang Diyos. Sabi ng ating Panginoon. Kung ano-anong inoffer niya, gutom siya, inofferan siya, gawin mo tinamay yung bato. Tumalon ka, dahil sasaluhin ka ng mga anghel. Hindi nila hayaan, masugatan ka. Mga kapatid, ngunit ang binalik ng ating Panginoon ay ang salita. Now, tingnan po natin ito. God is the real owner. Kung ikaw yung real owner at nasa pawn shop, mga kapatid, yung pag-aari mo, you cannot send somebody to claim it or tubusin ito. Sabihin ko, meron akong bagay na nasa, ano bang tubusan sa pawn shop sa Tagalog? Sanglaan. Meron akong bagay na naroon sa sanglaan, gamit, Kel, sa pamagitan ng pera mo, tubusin at bigay mo sa akin. Pwede ba yan? Hindi pwede. Saka kung wala siyang papel, ikaw nakapirma, ikaw tutubos. Kung ikaw may-ari ng bagay na yon, ikaw ang tutubos. You cannot send somebody to redeem it, mga kapatid. The owner should redeem it.
Kaya nga, ang tumubos sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi, mga kapatid, ibang Diyos. Sabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, sa Colossus 2, mga kapatid, the fullness of God dwelleth in Him bodily. Naparito si Kristo, naparito ang Diyos sa pamagitan ng Kristo, mga kapatid, siya ay na-embody doon sa katawan ni Kristo, mga kapatid. Kaya nga sabi, mga kapatid, ng Acts 20:28, ang dugo, mga kapatid, ay pinagtubos sa atin ay dugo ng Diyos. Nakita ninyo? Kung ang Diyos at si Kristo ay magkaiba, hindi pagtumulad ng dugo ni Kristo. Tama? Sino nagpatulad ng dugo doon? Di ba si Kristo? Pero tinawag, mga kapatid, yung dugo na yun ng dugo ng Diyos. Right? Which He had purchased with His own blood. It's God. God Himself purchased us by His own blood. Why? Because He could not just claim us back. We became dirty. Tayo ay naging unholy. Na walang kabanalan natin, nadumihan tayo, na poison tayo. God cannot just take us back. God has to clean us first. And for God to clean us, mga kapatid, kailangan siya mismo ang mag-redeem. Siya mismo ang mamatay para sa atin. Siya mismo ang mahirapan para sa atin, mga kapatid. At ano ginagawa natin? Nare-realize mo natin yan. We don't realize because we don't see the plan of God. Kung alam natin ang plano ng Diyos, ma-appreciate natin kung anong ginawa ni Kristo. To redeem means to put us back to what we were before. Kung ang kalalagayan mo ay anak ng Diyos at nandoon ka sa Eden at ikaw ay nabubuhay doon ng walang hanggan, then if God redeem you, He will bring you back there. Without that, in the flesh, in a glorified body, without death. At para magawa niya yun, kailangan linisin ka muna ng kanyang dugo. Amen. Para may balik ka sa doon sa dati mong kalalagayan. Amen. Why? Because God wants to involve Himself in the affairs of men. Hindi kanya tinubos para lang masabing may isang Diyos na makapangyarihan na kayang tumubos, mamatay at mabuhay muli. Hindi po yun. The very essence why God redeemed you is He wants to fellowship with you. Amen. Tignan ninyo yung Diyos na lumikha sa atin, siya pa ang nagdanasa na makipag-fellowship sa atin at dahil bumagsak tayo sa kasalanan at dahil tayo marumi, siya pa ang gumawa ng paraan para may balik tayo doon sa dati nating kalalagayan. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilang bagay ito na ginawa ng Diyos sa atin. It's not a light thing, and if you don't still see the plan of God, you will still not appreciate this. He's walking with them in the coolness of the day. Genesis 3. But Isaiah 66 says, verse 1, heaven is His throne, earth is His footstool. How could a God so big, how could a God so big walk on earth when the earth is just His footstool? Come on, church. Paano maglalakad ang Diyos na napakalaki? Natungtungan lamang ng kanyang paang mundong ito, mga kapatid, and yet Adam and Eve heard God walking in the corners of the day. Just like a normal person. Yes, you cannot contain God. But if God wants to contain Himself in you, in me, in Adam, He could do that because God wants to involve Himself in the affairs of men. Praise the Lord. Nakikita niyo, mga kapatid, yung creation natin, yung buhay natin, hindi atin. We don't deserve to live this life according to what we want to live it. This is not ours. If you're a Christian, your life is no longer yours. Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano at tinanggap mo na si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, yung buhay mo ay hindi niya na sa'yo. Di ba yung sabi, mga kapatid ni Pablo? Ako ay napako sa krus at ako'y namatay, ngunit ako'y nabuhay, ngunit ang buhay na aking pinamumuhay ay hindi na akin kundi si Kristo na nagmahal at nagligtas sa akin. Amen. Binigyan niya ng pagpapahalaga yung ginawa ni Kristo para sa kanya. See how could God so big? The universe is so vast. There's no end. There's no limit.
Can you see that? If God fills all the universe and earth, how big is God? How big is God? You cannot contain Him. Isaiah 66 verse 1 says, Heaven is His throne, earth is His footstool. Where is the house that you built unto Him? He's looking for a house. Amen. He's looking for a house. And where is the place of my rest? Gusto niyang huminto. Sige, makikita na yan, parukon. Wala siyang hinto. Punta dito, punta doon. Awil mga kapatid. Hindi huminto ang Panginoon. Naghahanap siya ng resting place. Oh, hallelujah! And that resting place is you and me! Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Paano nangyayari yung pastor? Ang laki-laki ng Diyos. Ang liliit natin. Even the Israelites think of this. Kaya nga, ito kasi mga kapatid, na sinabi ni Isaiah during their captivity. Kasama sa captivity, mga kapatid. So iniisip nila na itong sinabi, mga kapatid ni Isaiah, ay pag-uwi nila, gagawa sila ng napakagandang templo. Pero ano sinabi, mga kapatid, ni Haring Solomon? Panginoon, nakagawa ko ng templo. Pero, sa kadakilaan mo, kakasya ka ba dito? Hindi kakasya ito. You will not live in a temple made by the hands of men. So si Solomon palang nakikita niya na. Bagamat ginawa ng napakaganda, napakalaki mga kapatid, na templo ang Diyos at nasira, gusto i-rebuild at pagandahin ulit, lagyan ng mga palamuti na ginagawa ngayon ng iba't ibang pananampalataya, palakihan ngayon ng building mga kapatid at ang mga palamuti at lalagyan ng mga ganda mga kapatid na mga musical instruments mga kapatid na tila baga pag sila'y kumanta na yung sound akala mo nasa heaven ka na. Hindi ko na mabangkitin yung ating sound pero it's good for me. It's good enough for me. Amen. Purihin ang Panginoon. So yun ang akala nila. God is so big that He could not be contained. Nakita niyo yan? Ang dami mga kapatid, even the theologians, mga kapatid, of the past, during the Dark Ages, mga kapatid, ganun na isipan nila, mga kapatid. Pero pagdating, mga kapatid, sa New Testament, hindi nagbabago. Yung unti-unti pinapakita sa atin. First, sabi mga kapatid ni Pablo, no, you're not! Amen! That you're the temple of God! Woo! Hallelujah! Hindi na lang tungtungan, mga kapatid, ang mundong ito. Mga kapatid, ang Diyos ay nasa iyo at nasa akin na. Amen! Ikaw ang templo ng Diyos, kaya wag mong dumihan ang iyong katawan. Hallelujah! Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Amen! Sige, nakita ninyo mga kapatid, yung plano ng Diyos ay pinapakita niya dito dahan-dahan. Pero di natin nakatapos sa araw na ito. Pero gusto ko makita, initially gusto ko makita po ninyo. Na doon pa lang sa pasimula, gusto niya nag-involve yung kanyang sarili sa praise of God. Because what it will tell mga kapatid, ito mga kapatid ay isang tabi, pero hindi pa ito mga kapatid. It was not lost. Ito. Temporary state, mga kapatid, pero matutuloy pa rin ito. Hallelujah. Knowing not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Ngayon sinabi ni Pedro, 1 Peter 2:5. Para makita ninyo paano nangyayari. Yung Diyos na hindi makontain ng sino man, pirin mo, ikaw na contain mo. Oh, hallelujah! They could not contain God. They don't know to contain God. Even Solomon, the greatest man with the greatest wisdom, cannot understand how he could contain God in His temple. Pero dito sa bagong tipan, ikaw at ako, we were able to contain God. Hallelujah! Knowing not that you're the temple of God. Ikaw ang tahanan ng Diyos. Nananahan ng Diyos sa'yo. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ikaw ang Kristo sa panahon na ito. Ano mo ba yun? Ikaw ang Kristo sa panahon na ito. We are the anointed ones of this time. Mga kapatid, Christ means the anointed one. See, ikaw at ako na tayo rin ay anointed. Amen! If God is the great eagle, we are eaglets. Sabi ni Brother Amen. Purihin ang Panginoon. Oh, I love the Lord. Yes, amen! I love the Lord. Amen, Lord Jesus Christ, hallelujah! 1 Peter 2:5. Look at that. Ye also as lively stones. Oh, hallelujah! Huwag mong tanggalin na. Amen! Are built up
spiritual house to the holy priesthood, to offer up spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ, rolled into one. Hallelujah! You are the priest. You are the temple, mga kapatid. You are the sacrifice. Amen. Woo! Para si Kristo din sa panahon niya, mga kapatid, hinugasan niya yung kanyang sarili. Tayo yung kanyang sarili ang magiging sakripisyo para sa kasalanan. Dito sabi, you will be kings and priests of God. Revelation chapter 1 verse 6, mga kapatid, dito nakikita natin, he also has living stones. What is a living stone? What is a stone? A stone is a revelation. Amen. Without the revealed word of God, mga kapatid, hindi ka magiging temple of God. Siyang bumuo, mga kapatid, kaya ka na-consider na bubuo ng templo ng Diyos because you are a lively stones. Amen, Lord Jesus Christ. You are part of the lively stones. And stone is a revelation. Amen. You have the revealed word. Only, hallelujah, the people in this hour who have the revealed word, mga kapatid, will be part of that lively stones. Amen. Sila lamang, mga kapatid, ang bubuo niyan. Hallelujah. Sila ang templo, totoong templo ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Gusto ko na rin dalhin kayo doon sa dulo, pero namimuligil sa akin. Huwag mo na. Huwag mo na. Kasi, mga kapatid, gusto ko na kayo dalhin doon. Pero nakikita ninyo, huwag din yung alisin yung God wanted to involve Himself in the affairs of men. Oh, amen. From the very start. And if God did this, God did it in the time of the Lord Jesus Christ, and God will do it in the eternal. Amen. Pero hindi pa yun nasa-check natin ngayon. Kanina lang, mga kapatid, ito pinakita ng Panginoon sa totoo lang. I'm down for almost 1 week. So, ang dikit ko mga kapatid. So, tumakit yung pa ako, pagkakita sa puso ko. Sakit yung puso ko na dibdib ko, hindi ko alam kung puso. Yung dibdib ko ng 6 na araw, mga kapatid. Kaninang umaga lang, nagising ako, medyo okay na. Kasi siya nagpapag. Text si Brother Rolly sa akin, pag-text niya. Sabat ko, pahinga na. Wala namin ginawa, halos nagpahinga ng buong linggo, mga kapatid. Hindi ko alam na napapagod. Pwede pa napapagod. When you grow old, mga kapatid, noon kasi, 2017 yung basketball tayo, nahabol pa si Limal, mga kapatid, noong time na yun. Pero ngayon, something is wrong. Kikita nyo naman pag nag-preach tayo, medyo parang kinakapos tayo na nila. Kala ko pagod lang ako ng mga time na yun. Pero the other week kasi, sobrang pagod ako, kulang ako sa tulog. Ang tulog ko, minsan, 1 or 2 hours lang dahil dito, mga kapatid, dahil dyan, ang problema ako, baka biglang pumutok yung ating fuse dahil pinapasok ng tubig. So during that time, the other week, mga kapatid, kahit magpipilis na kinabukasan, alam ni Brother Joel kasi nagpadala ako ng video, mga kapatid, umaga na. Ngayon ulit, nagising ulit ako ng maaga, hindi intentionally naman na yun. Ang akala ko 5:30 na yun, parang 2:30. Hindi na ako makatulog. Ituloy na yung mga kapatid. Ano ba itong mata ko? Sino ang heart? Medyo pag-pray niya ako, lumakas ulit, mga kapatid, yung puso. Pero yung pala yun, pag nangihina ka dahil napapagod yung puso. At pag napapagod yung puso, something is wrong with the heart. When you experience heart fatigue because of heart physical exertion, may problema yung heart mo. Sana, ayoko magpa-check up, mga kapatid, bagaman ino-opera na po ni Tiny, kasi pag nalaman ko yung sakit ko si Celeste, baka mapadali. Kasi pag may sakit ka kasi nade-depress ka na, ayaw ma-depress, mga kapatid. Kung depress na ako, katapos di-depress na pa ako, lalong ma-depress ako. So, by faith, hindi ako kumakain na yun ng mantika si Celeste. Yun, para alam nyo lang, mga kapatid, ang sitwasyon ko. Para pag sinabi kong, Brother Joel, di ko kaya. Yun, para alam nyo. Kasi, nung dati, chat ako kay Brother Joel. Brother Joel, maganda ka lang, convert mo yung teaching mo sa preaching pag hindi nag-respond.
So ngayon, mag-respond na siya dahil alam niya na yung ating sitwasyon, mga kapatid. Bahala kayo. Walang mag-break sa inyo. Sabi, doon ko sa San Adrian ilalagay. Brad! Hindi kita interpersonal sa San Adrian. Okay. Hindi na natin, ikat natin dito kasi mag-preempt pag i-discuss ko na yung ibang matters, mga kapatid. Pero huwag niyong kalimutan yan. God wants to involve Himself in the affairs of men. See, yun ang very purpose ng ating creation. Yun ang hindi nakikita ng basta sa iba, may Diyos, sambahin mo, liligtas ka niya, ibuhay na walang hanggan ka. Hindi ganun. Yung mensahe, binigyan tayo ng mas malawak na kaalaman patungkol sa what shall come, what it shall be, mga kapatid. Kung wala tayong mensahero, hindi natin ito makikita. Mabuti meron tayo binigyan ng mensahero sa atin. So binigyan tayo ng malawak na pananaw, kailangan mo nga lang talaga extensive na pag-aaral dahil kalat-kalat. At pag kinuha mo lang ang isang bahagi nito, kakamali ka. So kailangan yung kabuuan, makita mo yung kabuuan, mga kapatid. At salamat, meron na tayong mga computers ngayon. Tulad doon, walang computers. Tayo tumayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Bahagya pa lang ito doon sa nakikita natin, pero may makikita na kayo na halos kabuuan. Tayo yung manalangin, dakilang Diyos. Salamat muli sa umagang ito, Lord God, na pinagpala mo kami sa iyong salita, Lord God. May bago ka naman binigay sa amin na kapahayagan, Lord God. Alam po namin, wala po kaming kakayanan upang ito ay makita, Panginoon. Ngunit salamat, Lord God, binigyan mo kami ng isang mensahero, Panginoon, na inilatag sa amin, Panginoon, ang kabuuan ng iyong plano. Ang ginagawa lang namin ngayon ng mga ngaral, Lord God, ay dinidiinan ito, Lord God, upang pakinabangan ito ng iyong nobya. At sa pagdidiin namin, nawa, Lord God, gamitin mo ang aming mga tinig, gamitin mo, Panginoon. Palagi mong napatan ito ng anointing, Lord God, upang sa bawat pangangaral po namin, pagtuturo, Lord God, ay makainganyo kami ng mga kaluluwa. Maging matamis nawa ang bawat salita na kanilang marinig. Hindi nawa sila, Panginoon, matisod, kundi mainganyo sila na ang salita ng Diyos ay buhay, ang salita ng Diyos ay tinatawag sila, ang salita ng Diyos ay nangungusap sa kanila at sinasabi sa kanila kung ano ang kalooban niya ngayon, sa darating at sa kawalang hanggan. Ang nawa, Panginoon, habang nangyayari ito, sumasabay po kami. Sumasabay po kami sa daloy ng iyong Espiritu dahil, Panginoon, isang araw alisin mo ang Espiritu mo dito at pag inalis mo ang Espiritu mo sa mundong ito, Lord, at mag-aari na dito, Panginoon, ay ang halimaw, Panginoon, ang kaaway, ang hayo, ang Antikristo. At ayaw po namin maiwan. Pag inalis mo ang Espiritu mo sa lugar na ito, isama mo kami, Panginoon. Kami, na kasintahan ni Kristo, Panginoon. Salubungin mo kami, Panginoon. Dalhin mo kami sa alapaap, Panginoon, at salubungin mo kami sa hangin. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samdalangin. Ito po ang inaasam po namin. Ito po ang kinakatok po namin sa iyong dambana. At lahat ng mga banal ay magsabi na, Amen at Amen. Palakpakan po natin Panginoon. Hallelujah. At purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Brother Ken. Bago po tayo tumawag ng natin sa July, pagkakit natin ang salamat po.
ng Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah! Hallelujah. Bahala na sa mga ikot eh. Praise. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Hallelujah! Lord Jesus Christ! Dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito. Lord, katulad sa aming inawit, bagaman, Panginoon, Lord, kami ay nakakagawa ng hindi ayon sa iyong kalooban, Lord. Sabi nga mo nga sa iyong pangako, kami ay iyong yakap-yakap pa rin, Panginoon. Lord, sa araw-araw, Panginoon, oh, hallelujah, kami man ay nahihirapan, ngunit kami ay hindi mo pinababayaan, Panginoon. Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon. Muli ka namin napaglingkuran, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahe na ipinarating mo sa amin, Panginoon. Nawa ito ay matanim sa aming mga puso, Lord. Hindi ito magsilbing isang salita lamang, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming lahat. Pagkaisa-isahin mo ang aming kaisipan, ang aming damdamin, Panginoon, upang kami ay maging isang church na walang makakadaig. Maging invincible church kami, Panginoon, upang sa ganun, dumating ka na, Panginoon, at kaming lahat ay makasalubong sa iyo. Lord, napasalamat din ako, Panginoon, personally, Panginoon, sa kagalingan na pinagkaloob mo sa akin. Kagabi lang, Panginoon, inatake ako ng sobrang sakit ng tiyan, Panginoon. Sabi nga ng aking sister wife, baka yung pag-pray over mo kay Brother Jolas ay lumipat sa iyo. Sabi ko, hindi yun, sapagkat kung tunay kang lingkod ng Diyos, hindi mananaig ang anumang uri ng gawa ng kaaway. Lord, salamat sa kagalingan na pinagkaloob mo sa akin, Panginoon. Akala ko hindi ako makakapaglingkod sa iyo, subalit hindi mo pinabayaan, Panginoon, na manaig ang gawa ng kaaway. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming mahal na kapatid na si Brother Jolas. Siya ay nabangga kahapon. At pinuntahan ko siya sa kanilang bahay. Sabi niya, masakit ang kanyang dibdib at likod. Sabi niya, hindi raw naman siya nagpupulang ng pananalangin sa iyo, Panginoon. Hindi siya nagpupulang ng paglapit sa iyo. Ngunit sinabi ko sa kanya, Lord, nakita mo siguro ang buhay ni Hope. Siya ay hindi gumagawa ng mali sa iyo, sa Diyos. Subalit, dumana siya ng pagsubok. Kapatid, pagsubok lamang yan. At tayo'y mananalangin at i-claim mo ang kagalingan. Salamat sa pag-alis ko. Salamat sa Panginoon dahil sinabi niya, gumanda na raw ang pakiramdam niya. At sabi ko, i-claim mo kung ano ang pinanalangin natin. Lord, higit sa lahat, Panginoon, inilalapit namin din sa iyo ang aming mahal na pastor. Sabi niya, isang linggo siyang may nararamdaman. Subalit hindi mo siya pinabayaan, Panginoon. Pinakikita mo, Panginoon, na siya ay tunay mong lingkod. Lord, dalangin namin na patuloy mo siyang ingatan. Huwag mo siyang pabayaan, Panginoon. Siya ay nagpapagal sa iyong ubasan, Panginoon, upang kami ay mapakain ng iyong salita. Lord, patuloy mo siyang ingatan. Huwag mo siyang pabayaan na magawa ng kasamaan ng kaaway. Lord, dalangin din namin na ingatan mo ang kanyang sambahayan. Patuloy mo silang pagpalain at patuloy silang maging masunurin sa kanilang mga magulang. Lord, ganun din sa aking lahat na kapatiran, Panginoon. Ingatan mo silang lahat, 10 ng kanilang sambahayan. At kung mayroong nanghihina sa kanila, Panginoon, muli mong ipaalala sa kanila na ikaw ang aming Diyos. Sabi mo nga, Panginoon, na ilagak namin sa iyo ang aming mga daladalahin, sapagkat ang iyong pamatok, Panginoon, ay magaan. Oh Lord God, sabi nga ng awitin, I surrender all. Lord, sinusuko namin sa iyo lahat, Panginoon, sapagkat ikaw ay aming Diyos na makapangyarihan. Lord, salamat din. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga ginamit mo sa araw na ito, Panginoon. Ang aming music ministry, ang aming MC, ang aming song leader,
Aming teacher na patuloy na nagpapagal, Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo ibigay ang kanyang pangangailangan, Panginoon, 10 ng kanyang mga nasasakupan. Lord, muli po, Lord, walang pananalita na may pasalamat namin sa iyo, Panginoon. Walang kaisipan na makakaabot ng iyong kabutihan, Panginoon. Lord, isa kang dakilang Diyos, Panginoon. Bagaman kami may pagkukulang sa iyo, parati mong inaabot sa amin ang iyong kamay. O napakabuti mo, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, sa mga pagkukulang na iyon, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pagdating mo, makita mo na kamukha mo kami. Right, Lord. At makita na sa libutan na ito na kami ang buhay na salita. Oh Lord God, tulungan mo kaming lahat, Panginoon, sa paglabas namin sa aming bahay sambahan na ito, Lord God. Lord, gabayan mo kami ng iyong mga anghel, Panginoon. At nawa, ilayo mo kami sa anumang uri ng gawa ng kaaway. At nawa ay maging ilaw kami ng sanlibutan na ito. Lord, muli po, nagpapasalamat kami muli, Panginoon, sa iyo sa buong araw na ito at gabayan mo kami sa buong maghapon at hanggang sa aming pagtulog. Mapasayo po ang wala hanggang papuri sa bukod tangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal magsabi na Amen. Amen. Mr. Lord. Tama ba sila? Makawala ng oras na kapatid. Nasa ko pa mapalataw mga kapatid. Mga namin sa araw, siguro araw na meso sa atin, meso. Pag-iaw ng bahay, gabi dahil sa kabangan. Yung press niya sa sakyan ko, sa bandang likod ako eh. Tumasa lubak, tumalabog ang president. Siguro nasa natin sa Panginoon, hindi makahama ko. Lagyan talaga ako. Pag mo na alam, buti, may para ba kayo mga busan. Lagyan talaga ako sa president, hindi ko sa Panginoon. Dahil siguro kayo dito pa. Hindi ko kayo dito pa. Kaya salamat, Panginoon. Mapagit sa